Good morning, samahan niyo ako ngayon. Gumawa tayo ng ating almusal. Ngayon, ang oras dito ay alas 8 ng umaga. So, gagawa ako ngayon ng lome tsaka pandesal. Gagawin natin, gagawa tayo ng fresh na noodles at pandesal para hindi na tayo bibili sa bilihan. Tara, let's go. Umpisa na natin yung ating pandesal. Unahin naman natin muna yung mga ingredients. Tutunawin muna natin sa tubig. Magsuka tayo rito ng 500 grams na tubig. Sunod natin yung ating asin na 15 grams. $150 na white sugar. $30 grams na milk powder. Ang ating margarine na 70 grams. Ang ating yeast na 20 grams. Tunawin lang natin siya. Yung gamit ko palang yeast, instant. Pero pwede naman kayong gumamit ng active yeast. Ilagay na natin yung ating bread flour na 1 kilo. Yan, ito na lahat. Kompleto na siya. Lagyan na natin sa ating machine. Ito na pala yung ating pandesal. Umalsa na siya after ng 1 oras. Ngayon, babastonin na natin to para ma-slice na natin siya. Yan, tinanggalan ko lang muna siya ng hangin. Tapos, hihiwain ko lang yan. Hindi ko na kailangan pang portionin dahil hindi naman namin pambenta, pangkain lang naman namin yan. Ayan, binabaston ko siya. Hindi ko alam kung tama yung baston ko ng ganyang tinapay. Sinusubukan ko lang gayahin yung mga napapanood ko sa mga baker. Ayan na, inanyan ko lang siya kasi sobrang lambot eh. Tapos ginawa ko dyan, pinaghati-hati ko lang siya na depende sa laki. Ayan, continuous lang yan. Tapos ilalagay ko yan dyan sa may breadcrumbs na nilagay ko sa kabila. Ayan na siya. Continuous lang yan. Kailangan ko pa talaga mag-practice na gumawa ng pandesal para kahit paano may pangkain kami rito sa bahay dahil
mahirap bumili rito ng tinapay, mahal. Tapos wala ka pang mabibila ng mga ganitong klaseng tinapay. Kaya kahit paano, makagawa kahit dito sa bahay para pang merienda, ang kain ng mga bata. Kaya kinontinuous ko lang yan. Sana sa mga nanonood dito sana kahit paano magustuhan nyo yung aking video at isang like and subscribe lang ang kailangan gawin. Masaya na ako. Tsaka nakaka-proud yung mga baker sa Pilipinas, yung mga bakery na puno ng tinapay dahil sa mahirap pala gumawa ng tinapay. Hindi basta-basta makagawa bago ka makakain ng ganitong klaseng tinapay. Kaya suportahan natin yung mga baker natin sa Pilipinas. Ito na nga, natapos ko na to slice ang ating tinapay portion. At nilagay ko na sa ating oven tray. Ayan at pinaalsa ko na lang. At sinimulan ko na mag-bake. Ayan na siya. Ito na yung aking unang gawa ng pandesal. Nakaka-proud. Pandesal kayo dyan. Diba? Nakakatuwa. Tingnan nyo naman. Tingnan natin. Kung gaano siya kalambot. Ayan o. Ayan. Diba? Sobrang lambot oh. Sarap sa pakiramdam. Pag ma-achieve mo yung gusto mong gawin. Sobrang init pa yan. Sinubukan ko muna. Ayan. Kaya sana magustuhan nyo to. Pandesal. At pakisubscribe na lang. At sa mga darating mga videos ko, pakisupport na lang. Like and subscribe. At maraming salamat na. Init pa, mainit. Ayan na siya. Ito na yung isa. Medyo hindi siya brown yung sa ibabaw. Kasi nasa ibabaw na part niya ng oven. Yung isa nasa ilalim. Lipat na natin yung ating pandesal sa lalagyan. Kaway si Tito at si Carissa. Yabo si Papa.